Matapos mailabas ni Chulmubek ang kanyang galit, ay tinawanan lamang siya ni Pongyang. Kasabay nito siya ay mayroong kinukuha sa kanyang maliit na bulsa, kung saan tinanong nito ang matanda, kung ano sa tingin niya ang dahilan kung bakit niya hinayaan na umalis ang kanyang mga tauhan. Sa puntong yun, biglang napatigil ang matanda sa kanyang pag-atake. Kung saan iniisip nito kung bakit ganito kalaki ang kumpiyansa na tinataglay ni Pongyang ngayon. Sapagkat ang isang tulad niya ay tumatakas palagi gamit ang mga tauhan niya bilang panangga sa tuwing magtamo ito ng panloob na sugat. Dahil dito, nagtanong ang matanda sa kanya kung ano ang kanyang binabalak na gawin. Tinanong ni Pongyang kung ano ang kanyang ibig sabihin sa sinasabi niyang plano. Sapagkat siya ay lumantad lamang dito sa kanyang harapan, dahil alam niyang hindi makakaya ng kanyang mga tauhan na siya ay kanilang patayin. Nang sandaling yon, nagpapasalamat naman ang matanda sapagkat siya ay kanyang makakaharap, inilabas nito ang kanyang malakas na chi na kumakalat sa kanyang kamao. Kaagad niyang sinugod ang pinuno ng Crimson Wind Clan upang ito ay kanyang tapusin ng mas maaga. Subalit, bago pa man siya makalapit ay mayroong nilunok si Pongyang mula sa kanyang bulsa. Samantala, ang mga tauhan ng Mount Heng ay unti-unting pinapatay ng mga grupo ng Crimson Wind Clan. Kung saan kinakantsawan nito ang mga sundalo ng Mount Heng na sila ay mga walang silbi at madaling patayin. Wika pa nila na kung ito palagi ang kanilang makakaharap ay sigurado na ang kanilang pagkapanalo. Nang bigla, tinira ni Soul ang lalaking bandido na nakatayo, gamit ang kanyang pana at palaso. Habang ang kanyang kamay ay nanginginig sa paghawak ng pana. Sa puntong yon, napansin ng bandido ang pinuno ng Mount Heng kung saan inutos nito sa kanyang kasamahan na siya ay kanilang hulihin. Nang sandaling yon, tumakbo ang mga bandido papunta sa kinaroroonan ni Soul, kung saan siya ay inutusan ng kanyang tauhan na tumakas at umalis na dito. Dito ay sinabi ng kanyang tauhan na hindi nila hahayaan na sila ay makalapit sa kanilang pinuno. Habang ang isa naman ay nagpupuntirya ng kanyang pana upang pigilan ang mga lumulusob na bandido. Wika naman ni Soul sa kanyang isip na kung saan pa nga ba siya pupunta kung siya ay tatakas. Habang abala ang mga tauhan ng Mount Heng at ang mga bandido, ay agad napansin ni Soul ang isang anino ng lalaki malapit sa entrance ng kastilyo. Kung saan inakala nito na ang anino na kanyang nakita ay ang kanyang tiyuhin. Subalit, sa hindi inaasahan, napansin niya na ang lalaking lumabas mula sa entrance ay ang pinuno ng Crimson Wind Clan. Kung saan sinabi ni Pongyang kay Soul na siya ay nabibigatan pa sa mga pangyayari ngayon, pero siya ay dapat niyang papakasalan. Sa puntong yon, nagsimula ng mag-alala si Soul sa kanyang tiyuhin kung ano ang nangyari sa kanya doon. Samantala, ang kanyang tiyuhin sa loob ng pangunahing entrance ng kastilyo ay labis na nasugatan. Dito ay nakaupo si Chulmubek sa sahig, kung saan sinasabi nito sa kanyang sarili na dapat siyang mabilis na makabalik muli, sapagkat kailangan niyang pigilan ang pinuno ng Crimson Wind Clan. Iniisip niya na kung paano naging ganito kalakas bigla ang isang uri niyang tao. Ilang sandali, naririnig natin ang boses ni Taekyang na nagtataka habang sinasabi nito kung wala bang retirement age ang Crimson Wind Clan, sapagkat sila ay nagpapadala ng matanda sa digmaan. Dito ay ipinahayag ni Wolwa sa kanya na ang matandang yon ay ang dakilang warrior ng Mount Heng Tiger na si Chulmubek. Kaagad na nag-sorry si Taekyang at sinabihan niya ang walang malay na si Mujin na humingi ng pasensya sa kanya. Subalit sumagot si Mujin sa kanya na siya dapat ang humingi ng paumanhin sa kanya sapagkat siya ang nauna na nagsabi nito. Nang sandaling yon, agad na nilapitan ng bida ang matanda, kung saan tinawag niya itong lolo. Pero mabilis niyang pinalitan ang kanyang sinabi sa dakilang mandirigma, kung saan tinanong nito kung siya ba ay ayos lang. Nang damilat ng mga mata si Chulmubek sa kanya, nakangiting sinambit nito ang pangalan ng pamilya Jin ng Taiyuan. Dito ay nakangising sumagot ang bida sa kanya na sila ang mga pamilya na ipinadala ng Taiyuan, habang tinatanong nito ang matanda kung sila ba ay kanyang nakikilala. Kaagad na ibinigay ni Wolwa ang isang potion sa kanya, kung saan sinabi ni Wolwa na siya ay nasa mabuting kondisyon na ngayon, ngunit ito ay pansamantala lamang. Wika pa niya na sa sitwasyon ngayon, kahit ang isang maliit na bata ay kayang patayin ng dakilang mandirigma na si Chulmubek. Sinabi naman ni Mukyang na ito ay kanyang naiintindihan, kaya't iniutos nito sa kanilang dalawa na sila ay manatili dito at protektahan ang matanda. Subalit, nagpupumilit si Chulmubek at sinabi na ang Crimson Wind Clan ay nasa loob ng kastilyo.
kung saan nasa panganib ngayon si Soul. Kaagad naman nagtaka si Wolwa at tinanong ang matanda kung ano ba ang nangyari. Dagdag pa niyang tanong kung ang pinuno ng Crimson Wind na si Pungyang ay nagdala rin ba ng ibang martial masters. Subalit, ang tanging nagawa lamang sabihin ng matanda sa kanya na sila ay mag-ingat sa mga taong yon. Sa oras na yon, hindi na nagsalita ang matanda, kaya napawika si Mujin na siya ay patay na. Subalit, pinagalitan siya ni Taekyang at sinabihan na siya ay buhay pa. Samantala, nagtataka si Taekyang na ang isang tulad ni Pungyang ay nagawang talunin ng isang tulad ni Chul Mubek na nakaabot na sa pinakamataas na antas ng pagiging martial master. Wika pa niya na maliban dito, ay kailangan rin nila harapin ang ibang mandirigma na sa pamumuno ni Pungyang, kaya nag-isip ang bida kung bakit ginasto pa din ni Mukyang na harapin ang lahat ng mga ito nang silang dalawa lamang. Maliban kay Mujin, alam ni Taekyang na mas malakas si Wolwa, kaya nag-isip ito kung hindi ba alam ni Mukyang ang kakayahan na taglay ni Wolwa. Ngunit naalala niya ang unang sinabi kanina sa kanya ni Mukyang na siya ay magtiwala lamang sa kanya na makakaya nilang dalawa na harapin ang mga kalaban. Sa puntong yon, nagwika ang bida sa kanyang isip na wala na siyang oras pa mag-atubili sapagkat kaunti na lamang na minuto ang natitira sa kanyang misyon. Nang sila ay paalis, nilapitan nito ang kanyang kapatid at tinanong kung siya ba ay may tiwala ng malaki sa kanyang sarili. Nagsalita si Mukyang sa kanya na ito ang makakabuti sa lahat, sapagkat ang iba nilang kasamahan ay magiging pabigat lamang. Ilang sandali, nagsalita ang bida sa kanya na siya ang bahala sa mga walang hiyang bastardo na kasama ni Pungyang. Pagkatapos, tinukso ni Mukyang ang bida na dapat sana kabaligtaran ang sinasabi nito, at dapat siya ang manggenguna sa kanila. Sumagot naman si Taekyang sa kanya na tigilan na nito ang kanyang mga karaniwang pananaw. Sinabi rin sa kanya ni Taekyang na siya ay natututo ng manalo sa pamamagitan ng pagmamasid sa kanyang mga kaaway, kaya bilang henyo sa martial arts, siya ay nagsambit na dapat harapin ni Mukyang si Pungyang. Naiinis naman sa mabungangang bibig ni Taekyang ang kanyang kapatid. Pinayuhan rin ng bida ang kanyang kapatid na kapag pumasok na siya sa loob, siya ay lalapit sa kanila ng kasing tahimik ng maaari. At kapag binigay nito ang kanyang senyales, ay agad na atakihin sila ni Mukyang nang may sorpresa. Nagtataka naman si Mukyang sa iniisip ng kanyang kapatid. Dagdag pa ni Taekyang sa kanya na dapat kailangan din nilang magdulot ng maraming pinsala mula sa simula. At habang abala ang mga kalaban, ay aatakihin nila si Pungyang. Sumang-ayon naman sa kanyang plano ang kanyang kapatid. Nag-alarma ang sistema, na mayroon na lamang natitirang oras na 1 minuto at 7 segundo. Habang pumasok sa bulwagan, sumigaw agad si Mukyang ng napakalakas na pangalan ni Pungyang. Nagulat naman ang bida sa kanyang likuran sa biglaan na pag-aksyon ng kanyang kapatid, sapagkat hindi ito kanina ang kanilang pinaplano habang papasok. Kaya napamura na lang ang bida sa kanyang isip, kasabay nito, ang sistema ay nagpahayag na ang time limit sa kanyang misyon ay nawala na. Ilang minuto bago makapasok sa loob ang dalawang magkapatid, sumigaw si Soul at nagsabi na mas pipiliin niyang mamatay kaysa pakasalan siya. Kung saan mayroon itong hinagis na matulis na bagay kay Pungyang. Kaagad naman sinalo ito ni Pungyang gamit ang kanyang mga daliri, kung saan sinambit nito sa kanya na tila siya ay nagbibiro. Pagkatapos, iniutos nito sa kanyang mga tauhan na dalhin sa kanya ang mga bastardong tao na humihinga pa. Nakaagad namang sinunod ng kanyang tauhan. Iniisip naman ni Pungyang na ito pala ang epekto ng power burst pills. Kung saan siya ay binibigyan ng hindi maipaliwanag na lakas, alam din niya na meron itong masamang epekto sa kanya, subalit ito ay nawawala naman kaagad. Ngunit hindi pa rin niya alam kung mayroon pang ibang nakatagong side effect nito sa kanya. Kaya siya ay nagwika na dapat niyang gamitin ang dalawang natitirang pill ng may pag-ingat. Ilang sandali, dinala ng mga tauhan ni Pungyang ang mga tao na kanilang tinali sa loob ng palasyo. Kaya sumigaw si Soul sa kanya kung ano ang kanyang ginagawa sa kanila. Sumagot si Pungyang sa kanya kung hindi pa ba niya natutukoy ang ibig niyang ipahiwatig. Dito ay kanyang ipinaliwanag kay Soul na sila ay kanyang puputulan ng mga iba't ibang parte ng kanilang katawan sa kanyang harapan. Wika pa niya na hindi ito magandang panoorin kaya siya ay nagmungkahi kay Soul na magtakip ito ng kanyang mga mata. Nagsalita naman si Soul sa kanya na papatayin nito ang kanyang sarili kung ipagpatuloy niyang gawin ito. Subalit, hindi naman nadala si Pungyang sa kanyang mga sinabi at siya ay nagwika na hindi siya nito pipigilan na gawin ang anumang balak niyang gawin.
sapagkat ang kanyang mga tapat na lingkod ay kanilang papatayin bilang kapalit. Nagtanong naman si Soul sa kanya kung ano ang kanyang gusto. Sinambit ni Pungyang na wala na siyang magagawa pa sapagkat balak naman patayin ni Soul ang kanyang sarili. Wika pa niya na kahit siya ay mawala, ay sapat na para sa kanya ang kanyang nakuhang martial arts kay Hyo Langgeum at ang martial spells ni Hang Sanho. Dagdag pa niya na kailangan pa niyang balikan mamaya ang kanyang tiyuhin na si Chul Mubek at tapusin. Dito ay umiiyak si Soul sa kanyang harapan, kung saan tinatanong nito si Pungyang kung buhay pa ba ang kanyang tiyuhin. Sinagot siya ni Pungyang na ang kanyang tiyuhin ay buhay pa, dahil hindi niya naman kaagad mapapatay ang tanging tagapagbigay ng magical spell sa kanya. Napabuntong sa galit na lang si Soul sa kanya at tila wala siyang magawa upang pigilan ang pinuno ng Crimson Wind Clan. Dito ay ipinangako ni Pungyang sa kanya na kung siya ay kanyang papakasalan, ay maaari pang magbago ang lahat, sapagkat pwede niyang sagipin ang lahat ng mga nandito ngayon. Nang sandaling yon, binitawan ni Soul ang kanyang hawak na matulis na patalim. Kung saan siya ay pumapayag na sa mga kagustuhan ni Pungyang, wika pa niya na panatilihin nito ang kanyang pangako. Nakangiting nagsabi si Pungyang sa kanya na mabuti ay nakapag-isip siya ng maayos sapagkat ito ang mas mainam na kanyang pagpipilian. Dito ay nakapag-isip si Pungyang na sa wakas, ang isang walang pangalang batang pulubi ay magiging pinuno na ng pangunahing pamilya. Wika pa niya na wala siyang pakialam sa mga pagkalugi na dinaranas niya sa laban na ito. At panahon na para ilagay siya sa trono ng Mount Heng Sword. Iniisip rin niya na gamit ang pangalan ng Mount Heng Sword Sect, siya ay magre-recruit ng mga martial artist at mag-develop ng kapangyarihan sa buong lalawigan ng Shanxi. Bumalik ang eksena kung saan sumisigaw ng malakas si Mukyang sa loob ng palasyo kung saan naruroon sina Pungyang at ang kanyang mga pangkat. Kaagad naman nabulabog ang lahat ng mga kasapi ng Crimson Wind Clan dahil sa biglaan na pagsigaw ni Mukyang. Nang siya ay lumingon sa kanila, naisip ni Pungyang na ang mga taong ito ay isang martial master. Sa puntong yon, umiiyak na nagkaroon ng pag-asa si Soul nang sila ay kanyang makita. Dito ay napagtanto ni Pungyang na ang isa sa kanila ay ang Sword Master at ang isa naman ay ang Spear Master ng Jin family. Napag-isip ni Pungyang na ang batang lalaki na may hawak ng espada ay nag-iisa lamang sa lalawigan ng Shanxi. Kung saan ang batang ito ay tinataglay ng matinding antas ng pagkaliksi. Dito ay kanyang napagtanto na ang kaharap niya ngayon ay ang Heavenly Jin Sword na si Jin Mukyang. Habang ang isa naman na mayroong hawak na sibat ay ang Sleeping Dragon ng Shanxi na si Jin Taekyang. Sa pagkakataong ito, naisip ng pinuno ng Crimson Wind Clan na hindi ito magandang panahon para lumitaw ang tulad nilang mandirigma ng pamilya Jin ng Taiyuan. Sa puntong yon, nagwika siya sa kanyang isip na hindi pa ito ang tamang oras para magdiwang. Subalit kapag nalampasan niya ang mga hadlang na ito, ay doon na darating ang kanyang pagkakataon na pamunuan ang mga sekta ng Shanxi. Pagkatapos, ipinakilala ni Pungyang ang kanyang sarili, ngunit hindi ito pinansin ni Mukyang at agad na naglunsad ng isang atake ng espada na mayroong chi, kung saan nagawa nitong makailag sa mabilis na pag-atake ni Mukyang. Dahil dito, ang mga kasamahan ni Pungyang sa likod ay tinamaan, kung saan nagdulot ito ng agarang kamatayan nila. Nagtaka naman si Mukyang kung paano niya naiwasan yon, kaya siya ay nagsabi na mukhang ang isang tulad niyang tulisan ay magaling rin. Dito ay nakadapa sa sahig si Pungyang dahil sa pag-iwas nito. Kaya siya ay nagalit at biglang lumusab ng kanyang pag-atake kung saan sinambit nito kung ganito ba talaga kabastos na umasta ang pamilya ng Taiyuan. Kaagad naman kumilos si Mukyang upang siya ay kanyang salubungin. Sa puntong yon, ang dalawang mandirigma ay nagsalpukan sa himpapawid gamit ang kanilang mga sandata. Ngunit ang taglay na liksi ni Mukyang ay nagbigay sa kanya ng lamang sa sandaling yon, upang sugurin si Pungyang ng maraming pag-atake. Hindi nagtagal, nasugatan niya sa kamay at balikat ang tulisan na si Pungyang. Dito ay kanyang napagtanto na mas malakas pala si Mukyang kaysa sa kanya. Dahil dito, umatras si Pungyang sa kanilang laban kung saan ginamit nito ang kanyang dalawang kasapi na pangharang sa pasugad na pag-atake ni Mukyang. Kaya nagulat ang kanyang dalawang tauhan kung bakit umaatras ang kanilang leader. Pagkatapos, kaagad napansin ng bida ang mga ginawang aksyon ni Mukyang kung saan siya ay isang tao ni hindi mahilig magpaligoy-ligoy sa kaaway. Wika pa niya sa kanyang isip na siya ay hindi sigurado kung malakas ba talaga si Mukyang o sadya lamang na napakahina ni Pungyang sa kanyang inaasahan.
Wika pa niya sa kanyang isip na malamang matatapos ang laban na ito ng mas maaga. Subalit, kaagad niyang napansin si Pungyang na nagtatago sa likod ng kanyang mga tauhan. Kung saan mayroon itong hawak na isang hugis bilog na pagkain, kaya nagwika ito sa kanyang isip kung yun ba ay ang power burst pill na nabanggit kanina sa kanila ng matanda. Sa puntong yon, kinain na ni Pungyang ang isang power burst pill. Kung saan sa oras na yon ay papalapit na si Mukyang sa kanyang harapan upang siya ay kanyang tapusin. Nang bigla, sa isang mabilis na galaw, nagbigay si Pungyang ng isang counter-attack sa kanya, kung saan siya ay kanyang sinugatan sa kanyang balikat. Dahil dito, hindi makapaniwala si Taekyang na nagawa nitong magbigay ng isang counter-attack sa isang mabilis na paggalaw. Biglang tumunog ang sistema sa kanyang harapan kung saan nagbibigay ito ng alerto na siya ay nakatanggap ng biglaan na quest. Ipinapakita ng sistema na ang uri na kanyang kinain ay isang power burst pill. Ipinahayag ng sistema na si Pungyang mula sa grupo ng Jokpong ay uminom ng power burst pill at nakakuha ng pambihirang lakas. Sinabi rin ng sistema na siya ay talunin at iligtas ang sekta ng Mount Heng Sword. Subalit, kapag namatay si Lee So-ul, siya ay mabibigo sa kanyang misyon. Sa puntong yon, biglang sumiklab ang aura ng kanyang chi at nagtaglay ito ng hindi maipaliwanag na lakas, kung saan ang kanyang mga ugat ay lumalaganap sa tindi ng kapangyarihan na kanyang tinaglay. Nang masaksihan ito ng bida, siya ay nagmura at nagsabi na ang bastardong ito na dapat sana ay isang mataas na antas na master ay gumagamit pala ng performance enhancement drug. Lumipat ang eksena sa isang alaala ni Pungyang, kung saan natagpuan niya ang 12 Scarlet Blood Sword, Scarlet Blood Cultivation, at isang kahon na naglalaman ng 5 Power Burst Pills. Natuklasan niya ang mga ito sa isa sa maraming nakatagong libingan sa malawak na talampas. Kung saan pinatay niya ang kanyang mga tauhan at nakatagpo ng isang pangyayaring nagbago ng kanyang buhay. Dito ay nagsimula si Pungyang na mag-ensayo sa isang lugar na walang makakakita sa kanya. Dahil sa kanyang hindi normal na bilis ng pag-unlad, umabot siya sa pinakamataas na antas sa loob ng 2 taon at natutunan ang mga hindi pangkaraniwan na martial arts. Sa lakas na kanyang taglay, kahit ang Merem na may mga batas, ay hindi makakagawa ng anuman laban sa kanya. Matapos makabalik ni Pungyang mula sa talampas, ay agad niyang ginamit ang 2 blood arts at ang lakas ng power burst pill upang wasakin ang 2 pangunahing grupo ng mga bandido sa bundok at kunin ang mga ito, subalit yun lamang ang kanyang limitasyon. Bilang kapalit ng mabilis na pagkatuto ng mga hindi pangkaraniwang na martial arts, siya ay hindi na nakapag-aral ng malalim, maliban kung pinatatag niya ang mga pundasyon sa pamamagitan ng paglalaan ng oras para mag-ensayo sa bawat hakbang. At ang digmaan sa pagitan ng pamilya Jin ng Taiyuan at ng Mount Heng Sword Sect ay naganap sa tamang panahon. Noong umpisa, siya ay kinuha ng Mount Heng matapos siya pangakuan ng mga sining ng martial arts ng pamilya Taiyuan. Subalit nagkaroon ng mga pagkakamali ang mga bagay at doon na nagwakas yun. Iniisip rin niya ang dahilan kung bakit hindi niya muna ginamit ang power burst pill. Sapagkat hindi niya na makukuha ang ganitong uri ng bagay, dahil walang nakakaalam kung paano ito gawin. At kung ginamit niya ang power burst pills nang una siyang umatake sa sekta ng Mount Heng Sword, maaaring siya na sana ang naging leader ng Mount Heng Sword ngayon. Ngunit siya ay nagsabi na hindi na rin masama ito ngayon, dahil ngayon makukuha na niya ng sabay ang 2 sekta. Nagsalita naman sa kanyang isip si Mukyang na hindi man ganun ito ka-perpekto. Subalit ang alam niya na ang bagay na yun sa kanyang espada ay isang enhancement sword shi. Dagdag pa niya na ilang taon pa ang dapat aabutin para maabot niya ang antas na yun sa pamamagitan ng pagsasanay lamang. Sapagkat kailanganin ito ng halos 10 o 20 taong pagsasanay. At mga taon ng pag-unawa sa mga prinsipyo ng martial arts kung saan wala ito katapusang pagsasanay, dugo, pawis, at luha. Kaya nagtatanong ito sa kanyang sarili kung ang maliit na pil na kanyang nilunok ba ay nagawang laktawan ang lahat sa kanyang mga binanggit. Ilang sandali, bigla na lamang sumugod ng pag-atake si Pungyang patungo kay Mukyang. Kung saan nagbigay ito ng napakatinding lakas ng pag-atake. Ngunit nagawa naman ni Mukyang na umiwas sa pamamagitan ng pag-iikot ng kanyang katawan ng paatros. Dahil dito, kinutya siya ni Pungyang na ang isang mahusay na anak ng pamilya Jin ng Taiyuan ay umatras sa ginawa niyang pag-atake at umikot-ikot sa sahig na parang isang hayop. Sinagot naman siya nito ni Mukyang na kung ano masama ang paggamit ng ganoong kasanayan kung ito naman ay makakaligtas sa iyong buhay.
Wika pa niya na mayroon din naman isang mataas na uri na martial master na nagtatapo ng mga bato habang nakikipag-away, kaya wika niya na walang masama sa kanyang ginawa. Tinawanan naman ni Pungyang ang kanyang naging pahayag tungkol sa isang pinakamataas na antas na martial master na nagtatapo ng mga bato sa pakikipaglaban. Dito ay kanyang sinabi na siya ay nagagalak na makilala ang siraulong bastardo na kanyang tinutukoy. Sa puntong yun, sumagot si Mukyang sa kanya na siya ay kanyang makikilala na ngayon. Kaagad naman nagtaka si Pungyang sa kanyang naging pahayag, kung saan tinanong nito kung ano ang kanyang mga pinagsasabi. Ilang sandali, isang napakasilaw na liwanag ang kanyang napansin, kung saan ang bida na si Taekyang ay nakatutok ng kanyang sibat kung saan sinambit nito ang kasanayan ng tinatawag niyang one strike.